Mga kababayan, tuloy natin itong kay Robin Padilla na sinasabi. Mr. President, Majority Leader. delikado pala, Mr. President, pag may talagang may buhaya. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Sana po ay okay pa kay Senator Robin na makapagtanong pa po ng ilang bagay sa ikalilinaw ng kanyang privilege speech. Opo, isa pong kaligayahan para sa akin po ang makatanggap po ng katanungan sa atin pong ginagalang Senator Rodante Marcoleta. Kasi ang mga tanong ko, maring hindi mo ikaligaya sapagkat... Basta pag wala pong wala nang buhaya. Naunawaan ko po kasi ang pangangailangan ng mga measures kapag dumarating ang mga sakuna, lalong-lalo na po ang baha, na talagang wala naman pong kinikilalang tao yan o lugar, lahat sasagasaan po niya. Kaya naiisip po ninyo na maisalba natin ang ating mga komunidad, ang ating mga kababayan, kahit sa anumang paraan na mabisa. Yun po ba ang gusto nyo sabihin, Ginoong Pangulo? Opo, Ginoong Pangulo, kasi sa ngayon po, unang-una po sa lahat, maisalba. Kaya nga po tinatawag ko po na isang rescue operation to. Pangalawa po, maibsan ang galit na nararamdaman po ng ating mga kababayan. Sa oras po nito, umuusok ang galit po ng ating mga kababayan. Kasi tingin ko po, kung meron pong napagkakatiwalaan sila na mga katulad po ng kasundaluhan na napakataas po ng kanilang approval rating, satisfaction rating, magkakaroon po ng katahimikan na rin ang pag-iisip ng ating mga kababayan. Hindi. Alam niyo ang kailangan ng mga kababayan Pilipino natin para matahimik ang taong bayan? May makulong na mga politikong sangkot dito sa maanumalyang flood control. At ang isa pa, dapat yung mga politiko na wala namang silbi, mag-resign na kayo. Yan ang pinakamagandang paraan para matahimik ang mga kababayang Pilipino natin. Tama po yung binanggit ninyo, Ginoong Pangulo. Ngunit alam din naman po natin na kahit ano pong mga temporary measures ang pwede natin gawin para lang ma-alleviate natin yung suffering ng ating mga kababayan. Ang tawag nga po nila dyan ay mga palliatives o mga cosmetic measures. At kung tawagin ay mga band-aid solutions. Pinakamabuti po kasi na talagang yung pinakaugat ng lahat ng ito kung bakit tayo bumaha ng ganito. At hindi nga natin masyadong makita pa kung gaano ang lawak talaga nito sapagkat nagsisimula pa lang nating tingnan talaga kung gaano talaga karami ang mga dispalinghadong mga flood control projects kung bakit bigla na lang rumagasa ang tubig sa ating mga kanayunan, mga komunidad. At talagang nakita natin lahat ng mga flood control projects na naipundar ng ating pamahalaan ay talagang ultimong nawasak at parang sinagasaan lahat. Ang tinutukoy ko pong ugat, Ginoong Pangulo, ay yung malawakan at malalim na korupsyon na nangyayari at namamayani na po sa ating pamahalaan. Kapag hindi po natin ito nasolusyonan, mananatili po tayong umahanap na lamang po ng mga band-aid solutions. Nakatutulong po, bakit hindi? Ngunit hindi po natin ganap na napapawi yung pagkamuhi o yung galit ng ating mamamayan. Hindi nga ganito nga kasi mga kababayan. Kayo ba? Eto, tatanungin ko kayo mga kababayan. Kung yung ba mga senador, kung yung ba mga politiko, mga kababayan na sa tingin nyo walang kwenta, walang ginagawa, hindi nagtatrabaho, kung yun ba mga kababayan ay magre-resign, mababawasan ba ang galit ninyo? O press 1 sa mga oo, press 2 sa mga hindi. Eto mga kababayan kung yun ba mga politiko na mga tamad, hindi nagtatrabaho, hindi nagpapapasok, walang ginagawa sa kanilang mga opisina, kung hindi magpataba ng tiyan, kung yan ba mga yan magre-resign, may ibsan ba yung galit ninyo? Uhuhu pa ba pansamantala yung galit po ninyo? Press 1 doon sa mga oo, press 2 dun sa mga hindi. Kasi sa totoo lang mga kababayan huho pa lang ang galit ng taong bayan, especially ng mga kabataan, kung sakaling may makukulong na mga politiko dito sa isyo ng malawakang korupsyon na ito, sa isyo ng mga flood control na ito. Kasi sa totoo lang, yung mga politiko dyan mga kababayan na iba, wala naman akong pinapangalanan, alalakas magsabi, maayos yung mga flood control nila. Ang lalakas magsabi na yung pinaglaanan ng bilyon-bilyong halaga ng pera ay napunta sa maganda. Pero pag dumating naman yung ganti ng kalikasan, kita nyo, nahuhuli yung kayabangan ng mga yan. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, maiibsan lang ang galit ng mga kabataan kung sakaling may makukulong dito. Hindi dapat yung mga kontraktor lang, hindi dapat yung mga taga-tauhan ng DPWH, kung hindi, mga politiko mga kababayan, nasangkot dito sa malawakang korupsyon na ito ang dapat magbayad at makulong.
Especially, dapat mag-resign na rin yung mga politikong wala namang ginagawang trabaho o hindi nagtatrabaho o wala namang silbi. Aksidente nga lang na nailuklok ng mamamayang Pilipino, wala namang ginagawang trabaho. Anyway, tuloy pa natin. Sapagkat hindi nagagawa ng pamahalaan ng kanyang pangunahing tungkulin na nakasulat pa man din sa ating saligang batas. Nakatungkulan po ng Estado, Ginoong Pangulo, na kailangan pong yung kapakanan po ng kanyang mamamayan ay kinakailangang unang-una sa listahan ng pamahalaan na dapat po nilang asikasuhin. Tama po ba yun, Ginoong Pangulo? Tama po, naniniwala po tayo dyan. Kaya po natin na isulat ang akin pong pribilehiyong talumpati. Sapagkat kapag nanood po tayo ngayon ng balita at nakita po natin at naririnig ko pa nga po na ang magpapatuloy ng mga proyekto, ng mga katulad po ng mga nasirang proyekto, yung mga proyektong guni-guni, ang magtutuloy daw po ay yung paring-paring mga kontraktor. Kaya po ako lalong nagkaroon ng lakas na loob na gawin po itong talumpati na ito sapagkat kung pamimiliin po ako kung pamimiliin po ako mismo, kung sino dapat ang gumawa nito at mapagkakatiwalaan ko, hindi na po siguro yung mga kontraktor na yun. Kung hindi Ano ba, iba siguro mga kababayan ng pagkakaintindi ni Senator Robin Padilla sa mga napanood niya pong balita. Maliwanag naman po ang sinasabi ng presidente ng gobyerno po natin. Itutuloy ng mga kontraktor na gumawa ng mga substandard at gumawa ng mga ghost project, mga kababayan, yung mga proyekto pero manggagaling yung gasto sa sarili po nilang bulsa. Ikaw ba, tanong ko Senator Robin Padilla, kapag ba yung ating mga kasundaluhan ay itinake over yung mga flood control project, kaya mo bang pasahudin? Hindi, ito tanong ko lang naman, kung kayang pasahurin ni Senator Robin Padilla. Kasi maliwanag naman po yung mandato ng presidente, yung sinasabi ni PBBM. Ano ba sabi ni PBBM? Hindi na tayo magpupondo sa mga flood control. Balikan nila yung mga flood control project na palpak, gawin nila yan na galing sa sarili po nilang bulsa. Ibig sabihin, manggagaling sa sariling bulsa ng mga kontraktor, yung mga ninakaw nila sa gobyerno, sa pamamagitan ng mga substandard at mga ghost project, iluluwa ng bulsa nila yan. Ipababalik yan ng presidente sa pamamagitan ng sarili nilang gastos, yung paggawa nila at pagbalik nila doon sa mga palpak nila na flood control. Anyway, tuloy pa natin. Hindi, ito na po sigurong AFP, COE, na matagal na pong gumawa ng mga proyekto katulad po ng mga Hindi yata niya naintindihan yung sinabi ng presidente, no? Tsaka ni Secretary Vince Dizon. Halatang hindi nanonood ng balita eh. Anyway, tuloy natin. airport. Kapag airport po ang ginagawa niyan, ibig pong sabihin, matibay po talaga yung mga runway na ginagawa nito mga ito. At sa cost po, sa cost na kung ano po yung budget, nakakatipid pa po sila. Meron pa pong savings, Kaya po nung narinig ko po yon sa balita, sabi ko, siguro naman mas maganda itong aking itatalumpati dahil ito sigurado, number one, ang sundalo, disiplinado. Kapag gumawa sila ng kapalpakan, merong kaagad court martial. Merong andyan po kaagad. Talagang mabilis ang aksyon. Dito nga po, gumawa sila ng airport, 11 buwan lang. Kaya po naniniwala po ako, Ginoong Tagapangulo, na ito pong ating talumpati na ito, kapag ito po'y naisa katuparan, magiging, po ito? Pundasyon. Pundasyon po ito. Pwedeng sundan ng mga kontraktor sa darating na panahon kapag nagawa na po nila. Ito naman pong ating panukala, ito pong ating sinasuggest ngayon, hindi po ito pang matagalan. Ngayon lamang po ito, habang nagagawa po ng investigasyon, habang nagagawa po ng paglilinis, kailangan pong may umaksyon na kagad na mapagkakatiwalaan at sigurado pong matibay ang kanilang gagawin. Yan tanong, kaya mo bang pasahudin? Kaya mo bang pasahudin yung ating mga kasundaluhan? Maliwanag nga na wala nang ilalagay na pondo para sa mga flood control project sa darating na 2026. Ibig sabihin, galing sa sariling bulsa ng mga kontraktor yung mga gagawin nila at babalikan nila ng mga flood control. Kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi naman papayag ang gobyerno na hindi nila aayusin, hindi nila babalikan yung mga ghost project na ginawa po nila at mga substandard. Salamat po sa inyong sagot. Ngunit ay nakakala ko rin na kahit gaano kagaling, kahit gaano kaseryoso, gaano man katapat ang pwede nating gamitin ng mga tao na pansamantalang makatutulong sa ating mga unahing suliranin na inaharap ng ating bansa ngayon, talagang kailangan pa rin na mailatag natin ang isang sistema na kung saan ay malinis natin ang korupsyon sa ating bansa. Kasi kahit ano pong
Kahit sinong tao, kahit anong korporasyon ang gamitin natin, kahit anong grupo ng tao ang gamitin natin, kapag ka ang sistema po ay hindi tama, ay palaging babalik-balik din tayo doon sa mga paggawa na talagang hindi naman katanggap-tanggap sa ating mga kababayan. Kaya po siguro napansin ninyo, Ginoong Pangulo, sa una pa lamang na pagsisikap natin na ayos ang sistema natin at kahit papano ay ma-address natin ang corruption, naging tuntunin po natin nung tayo po ay nanguna sa Blue Ribbon Committee na hindi lamang po yung maliliit na tao ang dapat nating matukoy. Dapat sana... Hindi. Nagsisinungaling ka dyan, Senator Dante Marcoleta. Bakit nung pagdating na kay dating Pangulong Duterte yung investigasyon sa mga appointee ni Digong, bakit pinara mo si Tito Sen? At bakit parang ang dating, pinagtatanggol mo mga Duterte sa committee na hinawakan mo, yung Senate Blue Ribbon Committee. Noong mga panahon, ikaw pa yung chairman dyan. Kaya hindi ako nagtataka na ang target mo dyan yung mga malalaking tao. Dahil kung talagang malalaking tao, yung target mo dyan, Senator Dante Marcoleta, di sana hinayaan mo si Tito Sen na magtanong doon sa mga appointee ni dating Pangulong Duterte. Pati na po yung malalaki. Huwag nating katakutan kung gaano man sila kalaki. Kaya po, kung mapapansin niyo, Ginoong Pangulo, yung nauna nating direksyon ay, kung baga, tayo'y namimingwit ng isda eh. Opo. Sa pamimingwit ng isda, Ginoong Pangulo, gagamit po tayo ng pain. Isang maliit na bagay o isang maliit na isda rin para sa ganoon makahuli tayo ng mas malaking isda. Tama po. Yun lamang po ang paraan kasi. Hindi man siguro ganap. Maring hindi po natin lahat maayos. Ngunit kailangan nating matukoy, kailangan nating makilala. Hindi lamang po kontraktor ang kinasangkapan dito eh. Tama po. Hindi lamang po mga opisyales, Ginoong Pangulo, ang may kasalanan dito ng DPWH, maliit o malaki. Lalong-lalo na yung mga tao na nagpasimula kung paano ilatag ang mga pondo nito para sa ganun ay kanilang malustay. Kaya po ang direksyon na tinahak natin, kinausap natin yung mga ibang mga gustong tumistigo, kung sila ay makapagsasabi ng saganang sa kanila, ay yun ang pwede nilang i-contribute sa paghanap natin ng kalutasan. Hanggang sa ipangako nga natin sa kanila na sa ilalim ng umiiral na batas, Ginoong Pangulo, meron tayong protection na may bibigay sa inyo kung kayo ay makagaganap doon sa mga requirements na inilatag ng batas. Kung halimbawa kayo ay makapag-apply at kayo naman ay susuriin kung talagang magiging karapat-dapat, okay kayo, matatanggap kayong witness, halimbawa, state witness, ay ganun po. Ay, sa mga diskaya to. Sa mga diskaya to, mga kababayan. Po yung paraan na nilatag natin kasi hindi po madali na makatukoy tayo ng malalaki. Yung malalaki Ng tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. Ay, grabe, bumalik. Sorry. mananatili po tayong umahanap na lamang po ng kailangan nating makilala. Hindi lamang bagay o isang maliit na isda rin para sa ganoon makahuli tayo ng mas malaking isda. Yun lamang po ang paraan kasi. Hindi man siguro ganap, maring hindi po natin lahat maayos. Ngunit kailangan nating matukoy, kailangan nating makilala. Hindi lamang po kontraktor ang kinasangkapan dito eh. Tama po. Hindi lamang po mga opisyales, Ginoong Pangulo, ang may kasalanan dito ng DPWH, maliit o malaki. Lalong-lalo na yung mga tao na nagpasimula kung paano ilatag ang mga pondo nito para sa ganun ay kanilang malustay. Kaya po ang direksyon na tinahak natin, kinausap natin yung mga ibang mga gustong tumistigo, kung sila ay makapagsasabi ng saganang sa kanila, ay yun ang pwede nilang i-contribute sa paghanap natin ng kalutasan hanggang sa ipangako nga natin sa kanila na sa ilalim ng umiiral na batas. Sabi ni Sir Danilo Largo, kung tutuusin mo, mas mabuti pa nga ng kaunti itong kay Marcos admin. Bakit aba? Ay may investigasyon sa korupsyon samantalang wala kay Duterte. Di naman tayo pwede maniwala nang walang malikot ang kamay sa panahon ni dating Pangulong Duterte ba yun? Kasi maliwanag naman talaga na wala naman talagang nangyaring investigasyon patungkol po sa korupsyon sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Hinayaan niya lang ng hinayaan yung mga kaalyado niya na magpayaman. Katulad ni Pantaleon Alvarez. Diba? Kita niyo yun. Para lang maipakita yung pagmamahal niya doon sa kanyang chika babes. Pinagawa niya ng malaking bahay at ang nagsiwalat pa noon ay sarili niya pang anak. Ginoong Pangulo, meron tayong protection na may bibigay sa inyo kung kayo ay makagaganap doon sa mga requirements na inilatag ng batas. Kung halimbawa kayo ay makapag-apply at kayo naman ay susuriin kung talagang magiging karapat-dapat, okay kayo, matatanggap kayong witness, halimbawa, state witness, ay ganun po yung paraan na nilatag natin kasi hindi po madali na makatukoy tayo ng malalaki. Yung malalaking isda na lalong-lalo na yung pasimuno, yung pinaka-mastermind po kung bakit
kung bakit naging ganito ang kinahinatnan po ng mga proyekto na dapat sana naging protection po ng ating mamamayan. Napansin po ba ninyo yung ganong direksyon na Ginoong Pangulo? Opo. Ako po'y kasama po ninyo sa direksyon na yon sapagkat naniniwala po ako na dito sa pangyayaring ito, marami po talagang, ito, sindikato po ito eh. At yung direksyon po ninyo, talagang malaman natin kung ano yung nangyaring sindikato. Salamat po at sana po ay yan din ang maging direksyon natin. Wala po tayong sisinuhin kung saan makapunta, kung sino po ang hahanapin ng ebidensyang ituturo. Huwag po tayong mangimi, huwag tayong matakot. Ituloy po natin sapagkat ito lang ang paraan. Makilala natin. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, ang galing nyo magsalita eh. Pero nung papunta na yung ebidensya kay dating Pangulong Duterte sa kanyang administrasyon, biglang pinara niya. Kaya ang nangyari, nablangko, mga kababayan. Ano po, biruin nyo ha, nung nagtatanong na si Tito Sen, doon sa mga appointee ni dating Pangulong Duterte, bigla niyang pinara. Ano po, bigla niyang pinutol itong pagtatanong ni Tito Sen. Kasi nga, papunta na kasi sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte yon. At sana, sa lalong madaling panahon po, sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan, ay maihinto na po, hindi man lahat. Ngunit sana yung karamihan po ng ganitong gawain, maihinto po para sa ganon, makinabang naman po ang ating bansa. Sang-ayon po ba kayo sa ganon, Ginoong Pangulo? Opo, sang-ayon po tayo. Dapat na po talagang mabuwag yung mga yan. Opo. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat, Senator Robin. At palagay ko, idol na rin kita ngayon. Salamat po. Salamat po. Ayan. Mga kababayan yung pinaka-tagline dito, yung sinabi ni Robin Padilla na habang may baha, may buhaya. Paano yan? Yung matinding pagbaha ngayon, wala sa Metro Manila. Kung hindi, naando doon po mismo sa Davao City. Di naando doon pala yung napakaraming buhaya. Kasi biruin nyo mga kababayan, nung sinasabi niya hanggat may pagbaha daw, may buhaya. Kaya nga sinabihan siya ni Majority Leader mga kababayan, ni Senator Majority Leader, Mig Subire, na delikado pala pag may baha kasi maraming buhaya. Di ba ang pinaka nababalita ngayon na binabahang lugar, Davao City. So ibig sabihin, naando doon yung mga matatabang buhaya mga kababayan. Nakatulad ni na Paulo Duterte, ni na Basti Duterte, ni na Omar Duterte, at nung iba pa.